Okay, next ulit. Um, yung next transaction ulit natin is yung decisive for business na. Okay, piliin lang ulit natin dito. Ito. Tapos, enter natin. Tignan lang ulit yung kanyang graphical user interface. Um, this time naman, yung BIN, hindi ko to ina-advise na gamitin kasi pagdating sa business, iba na yung yung mga data nila, iba na yung nari, nagbago na yung name, ang owner, tapos iba na rin yung paano ka ng establishment name. Pero pag nagamit mo na siya ng kunyari 2 years, lahat ng encoded na sa renewal, pwede mo na siya magamit. Okay? Kunyari pag bago siya, hindi mo siya magagamit. So, manual yung pag-input natin ng data. So, dito sa inyo, ito, lalagay natin ito ng BFN ngayon. Sa case kasi namin, meron kaming tax order payment, meron ng BAN, doon kami kukuha ng data. Madalas ang nakalagay ito, kunyari, kunyari dash 175, 0 dash 0001, ganyan. Basta ito, required ito, itong BAN. Tapos yung name of owner, subscribe. Tapos yung business name niya, kunwari, naging pa na, Agapito, Ampas Lupa, Building. Tapos sa exact address, dito merong drop-down list din ng mga address ng sa bayan. Pwede itong ma-edit. Again, meron ditong black button. Click nyo lang yan, buran nyo lahat ng barangay, palitan nyo ng barangay nyo. Na-record naman time bago sikat national rate. Type nyo lang siya bago. Yan, kung meron agad, itab nyo na lang. Tapos, click nyo lang to. Yung button na to, noted barangay, para mag-reflect siya dito. Contact number, lagyan natin. Tapos, type of establishment name, business, vacancy, business, line of business. Ito naman, kung ano yung line ng business na itatype na, marami dyan. Pero pwede kayong mag-type na rin. Commercial building lang siya. Paupahan. Pwede nyo siyang i-type. CRO. Ito, application number, automatic yan. Date expired, automatic din to. Kung kailan ka again code, automatic niyang babasahin plus 1 year. So yan, kaya naging 2024. 2023 ako naging code, may expire siya ng 2024. Yung certificate. Ito, pag nakanta ka ng filing, pero for the meantime, dahil bago pa nga, leave nyo lang muna yan. So pag okay na to, dito ka na sa transaction. Kaya lang ulit, click mo to yung office number. So mapansin mo dito, may basis of computation. Dito mo input mo ngayon yung basis. Kunyari, yung total na binayaran niya sa munisipyo ay 13,950. Okay? Click mo lang to. Automatic niya kukumpita ng 06 receipt inspection fee. Pupunta rin siya dito sa official receipt. So kung may real tax din siya, input ko lang din basis. Pero kung meron ko na computed mo naman na, pwede siya input din dito. Kunwari, yung tax niya ay 150. Tapos, kunwari may storage din siya ng mga gasoline. Ang gagawin mo dito, meron dito arrow sa gilid. Yan yung i-click mo yan para makompute mo yung storage clearance. Click natin, try natin. So makita mo dito may storage clearance fee. Kung ilan yung capacity ng kanyang storage sa gasolina, kunyari 15,000 liters. Automatic $1 pa to. Kaya huwag niyo pansinin yan. Automatic i-compute niya yung para dun sa kanyang maximum capacity. Sa diesel naman, meron siyang 10,000 lang. Yan, tapos din dyan. Meron din siyang LPG kumari na 12,000. Yan. Pag okay na, napila pa niya ito lahat. Compute mo lang to. Compute. Pupunta na siya dito. So yung total storage niya, meron siyang kapera 2,000. Okay.
Dito naman, sabi dito, 5 rupees if applicable. Kung meron siyang admin fine, click nyo lang itong 50%. Automatic yan. Kung isang taon na siyang hindi nakapag-renew, ito rin. Automatic din yan. May fire drill siya, click nyo rin siya. Papasok siya dun sa fire drill. 1,000, seminar, 1,000. Again, kung may hotworks, pero kung wala, okay lang. Yan. So, total na kumbayan niya ay 7260.5. Sa OPS ito. So, dito, pag mapapansin nyo dito sa for official receipt, may mga fields na wala. Ilalagay nyo siya ngayon manually. Kunyari, meron ka na computer dito storage na O7. Hanapin mo dito yung O7. Tapos, copy mo na lang to. Okay, ilagay mo lang tong storage clearance. Fee. Basta dito, very, kayo dito, very, check nyo talaga ng maigi. Okay. Okay. Like, order payment nutrition sheet ay hindi tali. Pwede mo na-forget ka and please, balikan mo muna. Yan. So, mapapansin nyo hindi siya tali. So, hindi ka makakaproceed pag hindi tali itong dalawa. OPS sa resibo. So, anong kulang? Meron tayo dito 5 drill seminar na 1,000 1,000. So, ano yan eh? 60-11, 3,000. So, i-enter nyo lang dito. Hanapin nyo 11. 3,000. Yan yung 5 drill seminar. Ito yan. So, click nyo lang ulit ito. Yun. 7263, 7263 parehas. Nag-automatic amount invoice na rin siya. Pansinin nyo yung centavo. 7,263 pesos only and 50 centavos. Talaga naka-amount inward siya. Tapos lagyan ulit ng order number. Dito payment yan. Tapos save natin. Yes. Nag-save siya. So ganoon na lang ulit. Basta verify lang kayo sa pag-fill up. Kasi ito na rin lalabas sa mga reporting na i-generate ng system. Kung anong in-input nyo dito, doon lang din siya mag-base. So kailangan very kayo. Check nyo talaga maigi. Ganun lang ulit, mag-print ang resibo, primary key, check nyo lang, hindi na lahat kalabas din yan. Yearly tax, 7,000. Yan, dito naman lahat ang mabayaran nyo. Print. Tapos exit. Tapos print din ng OPS, print ng application, ipid mo muna yung FSIC, tapos print na ng FSIC. Kung mag-print ka ng inspection order naman, punta ka dito sa fire sheet inspection. Yung nakagawa na yan. Click yan, tapos automatic may yung number na yan. Palitan nyo ng inspector, gusto nyo ng inspector, ganyan. Tapos, IO. Print IO, print. Yan, ganoon lang yan. Bilis lang.